Ako po'y bumabati muli. It's been a while. Ako bumabati muli ng isang good morning po. So, Welcome po, Pastor. thank you. I hope ika-pray po ninyo ang inyong likod. Amen. Kasi din sa ating mga walang sawa po na sumusubaybay sa ating FB Live. Good morning po. And I would like to take this opportunity po. I think very sadly, hindi po ako nakapag-thank you man lang. Sa lahat po ng nakiramay sa amin, ni Kimberly, na Dani. Hindi ko po talaga ma-mention lahat ng pangalan, napakarami po. So, I would like to take this opportunity to thank you. Alam niyo po kung sino kayo na umalalay sa amin, sino kayo na nag-comfort sa amin, sino kayo na lumabay sa amin during those time na hirap na hirap po kami, hirap na hirap ang aming damdamin. Sa mga nagbigay po ng financial assistance po, maraming salamat. So, mag-umpisa na po tayo sa ating mensahe. Ngayong umaga nito, na pinamagatan pong Why, Lord? May mga panalangin hindi na mahaba. Hindi na mahaba katulad ng dati. Hindi na theological. Hindi na organized. May mga panalangin nag-uumpisa sa tanong at nakatapos din sa tanong. May mga panalangin inumpisahan mo, blanco ang isip, natapos blanco pa rin ang isip. Ito mga mensaheng ito, I hope makarelate po ang bawat isa. Nasa panahon pa rin po ako ng aking pagluluksa at kalungkutan. And I would like to ask for forgiveness po hanggang sa ating mensahe. Ay mararamdaman po ninyo kung ano yung aking saloobin at kung ano yung aking nararamdaman sa panahon ito. But the question is, katulad ng ating titulo, nawalan ba ng respeto ang tanungin natin ng Diyos? Tanungin kung bakit niya pinahintulutan ng isang bagay o pangyayaring hindi natin kagustuhan na mangyari. May mga panahon na mapapatanong ka, bakit Lord? Kumisan, bakit ako pa? Bakit kami pa? Bakit ngayon pa? Lord, bakit hindi mo pinigilan? Di ba may mga tanong na gano'n? Bakit mo kami hindi tinulungan? Bakit hindi mo sinagot ang aming mga panalangin? Lord, nandiyan ka pa ba? Yung mga katanungan ganito na kuminsan po kahit na malalim na ang iyong pagka-Kristiyano, ay hindi maiwasang magtanong kasi kuminsan hindi natin talaga nauunawaan ang mga pangyayari kung bakit pinapahintulutan ng Diyos ang mga pangyayari sa buhay. Sabi po dito, sometimes pain will ask questions faith cannot answer immediately. May mga bagay po sa buhay na kahit anong basa mo sa Bible, kahit anong pray mo, hindi katulad ng dati kapag tayo nag-pray, ang Panginoon ang sumasagot through His Word. Pero may mga pagkakataong ganito na hindi agad ito nasasagot. At doon papasok ang struggle. Doon papasok yung inner battle inside us na kumisa mayroong papanig sa iyo, may papanig sa Diyos, may papanig sa emosyon mo. Hindi mo alam kung gagawin, hindi mo alam ang iisipin, hindi mo alam ang kasagutan. There will be questions like this one. Kung mabuti ang Diyos, bakit may ganito? Daming tanong.
Ngayon parang siya ang sinisisi, where in fact, sa mga nangyayari sa buhay natin, kadalasan, tayo rin ang may kagagawan po nito. At hindi marapat na ang Diyos ang pwede nating sisihin dahil ang Diyos wala pong ninais na masama sa buhay natin at puro kabutihan lamang. Pero hindi po masama ang magkaroon sa Diyos, lalo kung hindi talaga natin nauunawaan ganap ang mga pangyayari. Of course, we have to ask. Sino ba ang dapat tanungin? Sino ba ang kailangan tanungin? Di ba ang Diyos mismo? Lalo na ikaw ay mayroong deep relationship kay God, alam ko naman na siya ay sasagot in His due time, in His proper time. Hindi masama ang magtanong sa Diyos, but we have to question, but how we question Him matters. Kapag nagtanong tayo, huwag natin kalilimutan ang Diyos ang ating kausap. Sabi ko na, but how we question Him matters. Hindi yung kapag tinanong mo ang Diyos ay parang nagtanong ka lang sa isang kaibigan o sa isang kapwa-tao. Huwag natin kalilimutan ang Diyos ang ating kausap. Ang sabi po sa Psalms 13:1, sabi po dito na David, how long, Lord? Sabi po, kung babasahin natin ang kabuuan ng Psalms 13:1, sabi sa Tagalog, O Panginoon, hanggang kailan? Kalilimutan mo ba ako magpakailanman? Hanggang kailan mo ikukubli ang iyong mata, ang iyong mga mukha sa akin? Verse 2, hanggang kailan ako kukuha ng payo sa aking kaluluwa at magkaroon ng kalungkutan sa aking puso buong araw? Hanggang kailan magtatagumpay ang aking kaaway laban sa akin? Dito po tayo mag-focus sa last verse. Sabi niya, hanggang kailan daw magtatagumpay ang kaaway laban kay David? Totoo naman po yun, na habang tayo ay ginagabi ng kabiguan at kalungkutan, ang kaaway ginagamit niya ito. Hindi po magta-time out ang kaaway, lalo na kapag tayo ay depressed, lalo na tayo ay sobrang stress sa buhay. Minsan, kapag tayo ay nawalan ng mahal sa buhay, papasok ang kaaway. Through your sadness, kung ano man yung nararamdaman mong down na down ka sa buhay, gagamitin ito ng kaaway para siya magtagumpay. Ang sabi po sa John 10:10, sabi ni Kristo Jesus, the thief comes only to steal and kill and destroy. But Jesus came that they may have life and have it to the full. Dito tayo ay pinipilit na kawan ng kaaway. Yun naman talaga ang pakay niya eh. Yun lang ang pinakamotibo ng kaaway. Kabaligkaran po ng pinaka-purpose ni God kung bakit niya pinababa ang kanyang bugtong na anak ni Jesus para bigyan tayo ng buhay. To have life abundantly. At ang kaaway po, the thief only comes to steal. Ano yung lalakawin niya? Yung ating joy. Lalakawin niya yung ating kapayapaan. Lalakawin niya kung mayroon man ay marami tayong masaya, masigla. Ang gusto niya, mawalan tayo nito at puro kabiguan na lamang ating mararamdaman sa ating buhay. At ang sabi po sa Philippians 4:4, ang sabi po dito ni Pablo, rejoice in the Lord always. I will say it again. Rejoice, sabi sa Tagalog. Maggalak kayong lagi sa Panginoon, muli kong sasabihin, maggalak kayo. Malinaw po na sinasabi ng talatang ito that we have to rejoice in the Lord. Not only sometimes, but always. Kasi when we receive the Lord Jesus, our Lord and Savior sa ating buhay, tumatak na sa atin yung kagalakan no matter what happens in life. Oo, nakatira tayo sa flesh, nakakilagdan tayo
ng anumang kalungkutan, nandiyan yung emotion, nandiyan yung feelings. Pero kailangan ito ay lagi natin bantayan kasi ginagamit ito ng kaaway para tayo mapalayo sa kagustuhan ng Diyos sa buhay natin na ang kagustuhan ng Diyos ay we have to rejoice. We have to rejoice in God. Amen po ba? Amen. Sabi ko sa John 10:10, nanuhulit ko, ang sabi dito, yung kaaway po, wala siyang hinanad, kundi ang tayo ay nakawat po ng ating kagalakan sa puso at kapayapaan na nararamdaman sa tuwi-tuwi na. So dito po, the devil will continue to defocus us. Na kung tayo ay mahinang klaseng Kristiyano lamang, and we are so vulnerable, tayo ay madalas atakihin ng kaaway. Lalo na sa mga sitwasyon na alam niya doon mahina tayo. Doon siya papasok. Kaya nga ba, sabi mo nga, oo, pwede tayong magluksa, pwede tayong dumating doon sa punto na tayo ay malungkot na malungkot, pero mantayan po natin yung ginagawa ng kaaway. Pagka hindi natin alam, siya ay nagtatagumpay na sa buhay natin. Again, ihuli ko po, hindi po masama ang magtanong sa Diyos. Sabi po sa Habakuk 1:2. Si Habakuk po ay isang propeta ng Diyos at palagi niyang tinatanong ang Diyos. Kung bakit kung minsan ay pinapaintulot ng Diyos na pumayagpag po yung mga Babylonians noong panahon yun, ang kanilang mga kaaway. Sabi po dito ni Habakuk, how long, Lord, must I call for help? But you do not listen. Why do you make me look at injustice? Why do you tolerate wrongdoing? Sa ating buhay po, makaka-relate po tayo dito. Hindi po ba ninyo na itatanong sa Panginoon kung minsan kung bakit pinapaintulutan niya ganito, nagkaroon tayo ng digmaan sa Iran. Pero, kung titignan po natin, ay sinasamantala po ito ng ating mga ilang mga kababayan para tayo ay mahirapan pa bagkus. Imbis na tulungan tayo para, for example, yung ating mga jeepney drivers na ngayon po hindi maisip kung paano na sila kumikita. Kung paano na sila kumikita para sa pagkain ng kanilang mga pamilya. So, of course, meron digmaan, pero dapat sana naman po ay imbis tayo ay lalo pang matiin sa kahirapan, ang ating gobyerno naman ay gumawa po ng paraan naman sana para kahit na kunti po ay matulungan tayo sa ganitong mga crisis sa buhay, lalo na po yung mga affected talaga sa crisis na ito. Yung sabi ko nga, yung presyo ng gas, pwede pong babahan yun kung loloobin lang ang ating gobyerno. Pero hindi po natin maalis sa ating isipan na mayroon po mga kahaman at ganig na mayaman na, nagpapayaman pa. Kaya nga ba dito, katulad po natin sa Habakuk, kung minsan ay sinasabi natin ito that why do you make me look at injustice? Why do you tolerate wrongdoing? Minsan, di ba, nagkakaroon din tayo ng ganito. Bakit pinapaintulutan ng Diyos ang ganitong mga tao? Ang sabi pa dito ni Habakuk, kung bakit parang kinalimutan tayo ng Diyos. Sabi ko sa Job 13:15, who would forget Job na sa kabila po ng mga pagpanaw ng kanyang mga anak na wala ng kabuhayan sa maghapon lamang at nagkaroon ng sakit na matindi, ang sabi niya, bagaman ako'y patay ng Diyos, ako'y aasa pa rin sa Kanya. Though He slay me, yet will I hope in Him. What a faith! Diba? What a faith! Tayo po kumisa sa kamunting pagsulok ay nagtatampo kay Lord.
Hindi man katulad ng kay Job na nawalan siya ng kabuhayan, nawalan ng mga anak, nagkasakit ng maluha, pero nasabi pa rin niya na kahit patayin siya ng Diyos, ang kanyang pananampalataya ay sa Diyos pa rin. Sabi pa rin niya, dinagdag po niya, nung siya'y tanungin ang kanyang asawa, sabi ng kanyang asawa, bakit ka pa nananampalataya sa Diyos? Sumpain mo ang Diyos at mamatay ka na, sabi ng kanyang asawa. Ang sabi po ni Job, nung panahon yun, ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos pa rin ang kukuha. Sa din ang problemang dinaanan niya, nakapagpuri pa siya sa Panginoon. Sabi po dito, questioning is not rebellion. Sometimes it is relationship. Si David po, si Prophet Habakkuk, si Job, were not ordinary people. Hindi po sila mga ordinaryong mga tao lamang. Kung titignan natin ang kanilang buhay, each one of them had their relationship with God. Their relationship. Pero nakapagtanong na sila ng mga ganito sa Diyos. The heart behind question matters. Sabi nga kanina, when you question God like this, naasaan ka na, Lord? A question rooted in pride and disbelief. Parang siya lang sinisisi. Kapag ganito ang ating mga katanungan sa Diyos, parang hindi ka sinagot sa iyong mga panalangin. Matagal na po natin ang pag-aralan na that God answers, hindi always yes. Sometimes God answers no kasi alam niya hindi makakabuti sa iyo ang iyong mga panalangin. Sometimes He will answer not yet or wait kasi hindi ka pa hanggang tanggapin kung ano man yung panalangin. Hindi naman ibig sabihin, ibibigay, pero ibibigay niya sa tamang panahon. And of course, sometimes He answers yes. Nasaan ka na, Lord? Nasaan ka na, Panginoon? Minsan, hindi po galing, iba na lang ang katanungan, pero ang ganitong mga question, hindi po nararapat sa isang taong malalim na ang kaunahin sa Diyos. Of course, God is always nasa ating palagi siya. Dahil sabi nga niya sa kanyang salita, that He will never leave us. He will never forsake us. So, hindi po marapat na tanungin na nasaan ka na, Lord. Parang, ang sinasabi mo sa iyong sarili, hindi ka naman totoo, Diyos. Nasaan ka ba nung ako ay nandulupay-pay? Nasaan ka ba nung panahon na ako'y matindi yung aking kalungkutan? Hindi po nararapat dyan kasi even in sadness, even in yung buhay natin ay nasa talagang paghihirap o ano mang nararanasan natin, hindi natin nagugustuhan, God is still there. Gumagawa pa rin siya at nagbibigay kung ano man yung ating mga pangailangan. Nasaan ka na, Lord? Ang isang bata na ipinanganak na bulag at hindi na silayan kung gaano kaganda ang paligid. Ano ang ating isasagot kapag nagtanong siya kung bakit siya pinabayaan? Ganyan na lamang ba talaga ang buhay? Na tayo ay pinanganak at kapag tayo ay nakakaramdam ng bigatin, ay tunay bang nawawala ang Diyos? Ako po mismo, si Ceres, my partner in life, is a mother of my son Kimpi and my son Daniel. But she was not only my partner in life. She was not only my wife. She was my partner in Christ. Actually, siya po ang nagiya sa akin para kilalanin ang Diyos. Siya po ang nag-akay sa akin para tanggapin ang ating Panginoon. Siya po yung nag-push sa akin para maging pastor. And all throughout our time in the ministry, siya po ang tunay na kaantabay ko, tunay na co-worker in my ministry.
Kumisa po, napakahirap para sa akin ang tanggapin bakit siya kinuha ng Diyos. Napakahirap tanggapin para sa akin yung sa aking isipan, kapag aking iniisip, sino pa man yung mag-encourage sa akin? Sino pa yung tao na through thick and thin, hindi ako lalayasan? Sino pa yung taong lagi na dyan? These are questions na hindi po madali para sa akin. Kung minsan napapatanong ako sa Diyos, and I'm sure po, in God's perfect time, i-reveal po niya sa akin kung ano yung tunay na dahilan kung bakit niya kinuha sa akin ang aking asawa at ngayon ay nasa piling na ang ating Panginoon. Ako po ay nagtatanong pa rin hanggang sa ngayon kung bakit. But this is normal po while we are in the flesh. Kuminsan, sabi nga, di ba? Sabi nga sa Bible that the spirit is willing but the flesh is weak. Pero hindi ko po inaalis yung kapag tayo ay nakakaalam na ng salita ng Diyos ay magmamanifest po ito sa ating flesh. Yung ating the Spirit of the Lord na ating ginagap ay magmamanifest po sa ating emotion, sa ating feelings, sa ating pananaw. Kaya nga ba, ako po I'm sure na ito po aking nararamdaman sa ngayon ay hindi po magtatagal. Ang Diyos pa rin ang mag-comfort sa akin at patuloy na magbibigay ng paraan ng Diyos para makapagpatuloy po ako na maglingkod sa Kanya katulad ng dati. Sabi po sa Matthew 7:46, even ang ating Panginoon Jesus, when He was hung on the cross, nung nakalagdag na siya ng sobrang sakit, siya po ay nagtanong din. Sabi niya, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Pero alam po natin lahat na ang Espiritu ng Diyos ay pumasok lamang sa katawan ng isang tao na nakakaramdam din ng pananakit ng katawan. Of course, yung Spirit na pumasok doon sa katawan niya, hindi po nakakaramdam ng sakit yun. But the mere fact that Spirit pumasok po sa flesh, doon ay nag-ibabaw po, kaya nga nakapagtanong po na ganito ang ating Panginoon. When Christ said, my God, why thou hast forsaken me? O bakit mo ako pinabayaan? It was Him in the flesh, showing His emotions. He was in great pain, na halos mamamatay na ang kanyang katawang lupa noong mga sandaling yun. Pero alam niya at tanggap niya na sa lahat ng paghihirap na dinaranas niya noon ng mga sandaling yun, may kapalit na mas mabuti para sa kanyang mga minamahal. Yun ang ating pag-uusapan sa ating pagtatapos. Ano ba yung layunin ng Diyos? Di ba meron naman yung layunin ng Diyos sa lahat ng mga pangyari sa buhay? At sabi nga sa Romans 8:28 na labis na totoo po na ito po ang ating favorite verse from the beginning. Ang sabi po dito that we know that all things work together for good to those who love God and to those who are called according to His purpose. Sabi po sa Tagalog at nalalaman natin lahat po ng mga bagay na ating nararanasan sa buhay, maganda man o pangit sa ating paningin, ang Diyos po ay gumagawa sa mga ito. Gumagawa para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya at sa mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Kaya nga tayo sinasabi ng marami that everything happens for a reason, tama po yun. Pero mas mainam po nakasulat sa Romans 8:28 na gumagawa po ang Diyos. Ito po NIV version. Pero doon sa nakabasa na sa King James Version na sinasabi doon,
na nagpatrabaho ang Diyos sa mga nararanasan natin ito, para sa labis nating ikabubuti. Katulad pa ng sinabi ni Joseph the Dreamer, nakilala po natin si Joseph na hindi po maganda yung kanyang naranasan sa kanyang mga kapatid. Actually, pinagbili po siya ng kanyang mga kapatid sa mga Midianites at ginawa siyang alipin. Pero marami po siyang mga experience. Hindi na natin ito pag-uusapan. At nung siya po ay naging governor na, siya po ay tagapamahala na ng Egypt, ay nagkaroon po ng kagutuman sa kanilang bayan. At ang lunsod pong ito ay napakarami pong naibak ng mga pagkain. At nung nagkita-kita po sila ng kanilang mga kapatid para humingi po ng tulong yung kanilang mga kapatid, hindi agad po siya nakilala. Pero nung nakilala po siya ay labis po ang kanilang naramdamang takot na baka sila ay balikan ni Joseph sa ginawa sa kanya. Pero ito po ang sinagot ni Joseph sa kanila. Ng panahon yun, actually, niyakap po niya yung kanyang mga kapatid at kinalimutan po yung mga pangyayari. Ang sabi niya, you intended to harm me, sabi sa kanyang mga kapatid, but God meant it for good. So, maganda pa rin yung tingin ni Joseph sa pangyayari. So, nasa halip na parusahan yung kanyang mga kapatid, ay pwede na niyang gawin yun. Dahil siya na yung I think, the highest official doon sa lugar na yun. Pwede niyang ipadampot isa-isa yung kanyang mga kapatid, papatay, ipakain sa mga leon. Pero hindi po niya yung ginawa. At tinulungan pa niya ng kanyang mga kapatid na magkaroon po ng pagkain, ng supply, ng panahon yun. Sabi niya, kayo'y nagnasa sa akin ng masama, laban sa akin, sabi niya. Ngunit nilagay ng Diyos ito para sa kabutihan. Of course, mayroong layunin ang Diyos. Ito po ay parang related to sa Romans 8:28 na huwag natin tingnan kung ano man ang masamang nangyari sa atin. Dahil marami pong ginagamit ang Diyos para sa ating kabutihan. Minsan, God moves in a mysterious ways. Katulad ko po, katulad ni Kimpe, na ngayon ay nagtatanong kung bakit niya ginawa yung aming minamahal. But in God's perfect time po, makikita namin ang kalahalagaan po ng mga pangyayaring ito na labis naming ikinalungkot. Si Kristo ay nagmahal sa Diyos. Maging si Joseph ay nagmahal din sa Diyos. And they were called for God's purpose. Like you and me, na natuto na rin mahalin ng Diyos, and we were also called for God's purpose since we receive as Lord and Savior. Kaya nga, para sa atin po yung Romans 8:28. Huwag kayo basta-basta mag-isip ng ura-urada na sasabihin mo, bakit pinahintulutan ng Diyos ito? Bakit nangyari ito? Kailangan po tayong maghintay. At mayroong nakalaang pagpapala ang Diyos sa anumang mga pangyayari, masama man o mabuti sa ating tingin. Sa buhay natin, sa lahat ng umiibig sa Diyos at tinawag ayon sa kanyang layunin. Na anumang nangyayari ngayon na hindi natin maintindihan, siguro na kung minsan nagtatanong din tayo, masakit na, nasaan na ang Diyos. Pero tayo ay naniniwalang gumagawa ang Diyos sa lahat ng mga pangyayaring ito, hindi para sa ating kasasama, hindi para sa ating ikabubuti. Hindi po masama ang magganong sa Diyos. Inuulit ko po. Pero huwag lang natin kalilimutan ang leksyong nakapaloob sa mga nararanasan natin. Sabi po dito, this is in closing. Lord, hindi ko maintindihan, pero magtitiwala pa rin ako sa iyo. Hindi ito question, but this is a phrase rooted in humility. Hindi po bawal ang magtanong sa Diyos,
Ang masama ay ang pusong lumalayo sa Diyos habang nagtatanong. Of course, meron tayo mga hindi nauunawaan. Ako po, bilang inyong pastor, minsan, sabi ko nga, ang dami ko pa rin hindi naiintindihan. But I will continue to serve the Lord. I will continue to have faith in God. I will continue to trust Him. Kahit na kung minsan, hindi ko pa rin naunawaan ang mga pangyayari. God allows questions but not always explanations. Mga kapatid, kung tayo man ngayon sa ating buhay, kung may katanungan ng maraming bakit sa ngayon sa iyong buhay, kung may dinadala kang sakit na hindi mo maunawaan o hindi mo ma-explain, huwag mong itago ito sa Diyos. Sabihin mo ito sa Kanya. Umiyak ka kung kinakailangan, magtanong ka kung kinakailangan. Pero habang nagtatanong ka, huwag kang bibitaw. Kasi minsan habang hawak mo pa rin siya, kahit hindi mo siya naintindihan, doon ka niya mas hinahawakan. Hindi naman po ako. I know, yung iba sa atin dito, nakaranas na ng mawalan ng mahal sa buhay. Nakaranas na ng pait. Iba-ibang hanap po tayo ng karanasan. Pero, at the end of the day, ang Diyos pa rin ang lutulas nito. Ang Diyos pa rin ang magbibigay ng kaliwanagan kung bakit nangyayari. And then, in this perfect time, wala po tayong gagawin kundi ang puhiin siya kung bakit nangyayari. Kung ngayon, hindi natin maunawaan, pero maghintay lang po tayo. Maghintay tayo. Be still and know that God is alive. Be still and know that God is good. Be still and know that God loves you. Amen po na. Tayo po yung buwan manalangin. Panginoon, hindi po namin maintindihan ang lahat. At minsan, pagod na kami kumintindi. Sa dami ng bakit sa puso namin, Ama, Lord, ikaw na ang sumalo dito. Turuan mo po kami magtiwala, Panginoon. Kahit kung minsan ay sobrang tahimik ka, Panginoon. Kahit kung minsan sobrang masakit, kahit hindi malinaw ang aming tinatanaw sa bukas. Sa bawat patak ng aming mga luha, Panginoon, ipaalala mo palagi sa amin. Gaya ng inyong pangako sa inyong mga salita na hindi mo kami iiwan at hindi mo kami pababayaan. Lord, salamat po sa mga panahon. Hindi ka tumitigil, Panginoon. Salamat sa panahon na hindi ka tumitigil magkakabigay ng comfort sa amin. Hindi ka tumitigil nagkakabigay ng strength para mapagtagumpayan po namin ang anumang aming naranasan sa buhay. Salamat po sa iyo, Diyos. Salamat sa iyong banal na presensya na salamat po sa puso at pinagkaloob mo na meron kami ngayon na ano man ang mangyari, ang pananampalataya namin ay hindi po matitinag o mawawala. Salamat po. Ito po ang namin dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Allah po yung magsabi ng Amen. Pagpakan natin ang Panginoon. Surrender your throne in heaven.
awesome is His love that conquered the grave. Love that can move the mountains, yet knows me my name. It's unbreakable. It's undeniable. Nothing will ever separate us. Your love is higher than the skies above. Your love is wider than what I can dream of. Your love is deeper, is the greatest of all. Your love is higher than the skies above. Your love is wider than what I can dream of. Your love is deeper, is the greatest of all. Greatest of all. So, why Lord? So, ako po, personally, ayoko nakakarinig sa iba, or ako mismo, ayoko pong tatanong sa Lord kung ng bakit or why. No, not until itong lesson natin ngayon. So, ang dapat para sa amin, nag-umpisa lang tayo magtanong na paano, saan, ano. So, yan lang yung mga pinipilit kong itanong sa Lord pag sa akin personally dahil sa mga prayers. No? Dahil para sa akin, hindi kailangan i-explain ng Lord yung sarili niya o yung mga plano niya sa buhay natin. No? So, parang wake-up call po ito sa akin, no? And pagpuna na rin sa kung anong knowledge meron ako sa ating Lord, no? So, sabi nga po ni Pastor kanina, as long as may respect, alam natin kung sino ang pinagtatanungan natin, okay lang ito, no? Tapos dapat pagtanong tayo is pure curiosity, no? Curious lang tayo sa sagot. And hindi yung pagtanong tayo is kina-question natin ng Lord sa ating mga buhay. So, naniniwala po ako dyan. Lagi din po natin tandaan, di lahat ng tanong natin ay kayang masagot ngayon. So, ini-encourage ko po tayong lahat na makawakan lang po natin yung mga personal nating tanong, no? Alam ko lahat po tayo may tanong sa Lord na minsan kinoconsult po natin sa ating mga kapatid na wala rin may sagot ng ating mga kapatid, no? So, panghawakan lang po natin yan, ang ating mga tanong, hanggang sa pagdating ng panahon na ma-meet natin personally ang Lord. I believe nasa Kanya po yung mga sagot, and by the time na ma-meet po natin siya, is ready siya sumagot. Pero, sigurado po ako, and tingin ko ganoon din po kayo, by the time na meet natin ang Lord. So, mayakap niya tayo, baka mawala na tayo ng gana magtanong sa Kanya kung ano man yung pinangahawakan natin ngayon. No? So, tapos tayo na mismo. Tayo na mismo sarili natin, sabihin natin sa Kanya, Lord, alam ko na po kung bakit. So, dire-diretso lang po tayo mga kapatid. Dire-diretso lang tayo sa papalapit.
sa ating Panginoon, huwag po natin hayaan, kaya nga sabi ni Pastor kanina, by the time na makikita mo nag-drift away ka na sa Lord, gawa na ng kaaway yan. Ang sample dito, di ba, yung tip, dalawang klase yung tip para sa akin. Merong tip sa Revelation, which is si Jesus, and si Jesus ay nag-i-snatch ng mga dapat niyang iligtas papunta sa kamatayan, no? Dito ang binanggit na tip is to kill and to destroy only. Kaya very very deceiving po ang kaaway, no? Yan ang dapat natin bantayan pag napapalaya tayo sa Lord. Yan ang gawa ko ng kaaway yan. So yun, dire-diretso lang tayo, papalapit sa Panginoon. Iyak tayo sa Lord kapag masakit. Hingi tayo ng tulong sa Lord. Kapag hindi natin kaya, palagi natin purihin ang Panginoon sa kahit anong lagay estado ng buhay natin. No? So sobrang na-bless po ako. Sana kayo rin mga kapatid. So tayo po tayo, pray po tayo. Oh Lord. Lord, maraming salamat po sa araw na ito, Lord. Napakabuti niyo po sa buhay namin. Pag meron po kami nararanasan, mabuti man o sa hirap o sa ginawa, Lord, kayo ang nandiyan palagi, Lord. Nasa likod lang namin kayo. Minsan, nakakalimutan namin, Lord, na one call away lang po kayo. And hindi po kami satisfied na wala po kami naririnig na sagot sa inyo. Pero maraming salamat, Lord. Hindi niyo po kami pinapabayaan. You are so perfect, Lord, and we are so blessed that we have a living God. And lumala po kami na nandiyan lang kayo palagi, Lord. Amen. At mga kapatid namin na hindi niyo po pinapabayaan. Maka-attend man po sa tuwing Sunday o tuwing Bible study, Lord. Maka-attend man hindi. Nandiyan po kayo palagi, Lord. Lord, sorry sa mga tanong po namin na siguro po, minsan nakukulitan na po kayo, pero you know our hearts, Lord. Gusto lang po namin mapalapit sa inyo, Lord. And we want to understand you more, Lord. Alam ko po, tuwing Sunday, ganyan po, mga pinapabot niyo po sa aming lesson is para mas mapalapit pa po sa inyo, Lord. Not to, para hindi po kami hiyain, Lord, pero para i-build up po kami, Lord, na para pagdating ng panahon na mamit po namin kayo, Lord. Ready na po kami, Lord. And we will rejoice for eternity. Amen. Sa piling niyo, Lord. Maraming salamat po sa buhay ng mga kapatid na nagtutulong-tulong, Lord, para maibsan ang sakit, Lord. Naniniwala po ako, Lord, na ang isa't isa dito sa amin po, Lord, nagtutulungan talaga para mga pagsubok na hinahayaan niyo po mangyari sa amin is build up, papunta rin po sa inyo, Lord. Maraming salamat po sa mga buhay ng bawat isa, Lord, and let your will be done always in our life, Lord. Amen. In Jesus' name we pray. Amen. Siyempre, sa uri-uri natin palambahan natin, atin pa rin pupurihin ng ating Panginoon po sa salamatan sa oras na ito. Siyempre, nakakataon tayo ng pupuri, masaya sa ating Panginoon. At tayo ay sasayaw ng ating Panginoon. Habang buhay ang diriwang, dahil sa pag-ibig mo, Panginoon Jesus. Walang kagabihan ang aking
Isisigaw!